Makakausap po natin ngayon si political analyst at political science professor Edmond Tayaw. Magandang gabi po sa inyo, Professor. Magandang gabi at magandang gabi sa mga taga-panood. Kayo ba'y nagugulat sa biglang paglabas at pagkanta umano, paglaglag ni Saldico kay PBBM? Hindi na ako nagugulat dyan actually. No? Nung meron ng mga usap-usapan sa 3-day rally, kasunod din yung sinasabi na Marcos resign. At marami ding usap-usapan kahit sa mga group chat, no, na merong pasabog di umano, no, mangyayari, no, na magti-trigger nitong rally, no. Kung natatandaan ninyo yung script ng EDSA 1 and 2, lalo na nung EDSA 2, ganyan-ganyan no? So sa madalit sabi, expected na. So but what do you think is next? Ito ba ang tipping point na hinihintay nitong mga rallyista na humihingi po ng pagbaba sa pwesto ni Pangulong PBBM? Ano po ang pagkakaiba ng legal sa politikal? Alam mo, unang-una, medyo mahabang usapin ito. Let me just say that when we say tipping point, dapat merong smoking gun, kumbaga, no, merong incontrovertible evidence or pronouncement that was made. Pero kung tatanungin mo, pwede mo sanang i-consider lahat ng sinabi no former Congressman Saldico. Puwera doon sa parang mapapaisip ka nung biglang cleaner niya kaagad, no, ang mga Duterte. Sa lahat ng investigation, lumalabas, hindi lang naman ngayong administrasyon na to nangyari itong ganitong mga anomalya Pangalawa, yung dinidemonize nila na insertion, na-clarify na yan. In fact, one of the reasons why there were misgivings in the Senate is ang ina-argue nila, yung insertion na dinimonize din, no, ng grupo nila, kasama sa legislative process doon. Kaya nga, alam mo, lahat ng legislative proposal, including the budget, dumadaan sa proseso yan and subject to further revisions, amendments, which includes insertion. Because whether you like it or not, you're talking about priority areas, including the budget. Now, ibig pang sabihin na kasama ka sa proseso, Senate President ka, Senador ka, Speaker ka, Congressman, and now President, ibig sabihin, kasama ka na sa mga anomalya. Kung yun ang logic na susundin natin, di dapat pa na nung panahon ni Napoles na napatunayan yung skandalo noon, dapat napanagot din yung Speaker, Senate President at Pangulo nung panahon na yun. No? Hindi din naman nangyari. Ano bang nangyari din sa Parmali? No? Tumigil din sa Undersecretary. Maniniwala ba tayo na ang desisyon ng mga ganong extent limitado lamang sa USEC level? At the end of the day, we're really looking at the very limitations of the government that is being used by particular political interests to their advantage. Parang sinasabi nila, sila malinis. At ang usapan pa nga sa social media, magkakaroon daw ng reform kapag napalitan. Hindi pa nga't nagkaroon na tayo ng dalawang EDSA. Nagkaroon ba ng reform? Yan din ang matagal lang pangako, reform. Until we change the whole governmental setup, ulit ng ulit ito. Okay, so essentially you're saying it might not be enough. Ito pong mga sinasabi ni Saldico at kailangan din pong busisiin yung kanyang mga paratang. Hanggang hindi nagpe-present ng ebidensya. Yes, exactly. Kailangan mong kailangan mong itawid doon sa sabi nga consummation of the act. You did the insertion, you finalized the legislation, fine. Now, during the implementation, this is basically the bone of contention in the Senate inquiries, no? In the implementation, you should be able to follow the money. Will you be able, kaya nga si Mr. Safe ka na,
malakas ang loob na magsabi na case na, no? Kasi hindi naman siya tumatanggap. At kaya nga tayo may Pacman. At kaya nga tayo masyadong dependent sa witnesses when it comes to prosecuting crimes is precisely because they have very weak means of following the paper trail or following the money, so to speak. Kung meron tayong konkretong ebidensya, corroboratory na lang yung relevance or significance ng witness. Kasi kung masyado kong dependent sa witness, katulad yan, pwedeng mag-recant at any time, no? Right. So pwede ka ding mag-formulate ng sarili mong kwento at any time. So meanwhile, no, ina-agitate mo ngayon yung mga tao, hindi pa napapatunayan yung extent ng issue, guilty na kagad si Pedro. Oo. Yun ang problema diyan. Huling tanong po, sa palagay po ninyo, tama ang sinasabi ng ilang mga nag-aanalisa na kahit ano ang galit ng mga tao sa kalye, kung wala pong suporta ng militar, ay hindi rin po mangyayari ang gusto nilang mangyari. Kasi nga yun nga yung formula na sinusunod natin, Pinky, from the very start, no? So sa madalit sabi, yun pa din ang formula na sinusunod, no? Yung participation ng AFP. Pero take note, compared to EDSA 1 and EDSA 2, hindi na lang AFP ang armed services natin ngayon. So sa madalit sabi, wag naman sanang dumating doon sa puntong yon at tawag dito, kumampi bigla ang armed forces. Nakakasiguro ba tayo na ang police, ang Coast Guard, no, at sabihin na natin pati BFP, no, hindi sasama diyan, no? So at the end of the day, itong mga tao na ito, they're not really after the truth. They simply want to get back to their government post, no, and be the one at the driver. Kasi uulitin ko, no, kung talagang seryoso tayo na tingnan itong mga anomalyang ito, hindi tayo dapat titigil sa 2022. Kasi naglolokohan na lang tayo kapag sinabi natin na yung insertion at anomalous project, ngayon lang nangyari. Tapos ibabalik mo yung dating liderato. Medyo hindi na tama yun. Maraming salamat, political analyst at political science professor Edmond Tayao.